Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kahit kailan. Sige, simulan mo na. Matapos samantalahin ang sitwasyon, biglang natipon ni Han Sanchen ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Pagkatapos noon, galit na galit niyang kinokontrol ang kanyang katawan upang patuloy na dalhin ang kapangyarihan sa dagat ng dugo sa kanyang katawan. Sa wakas, ihatid ito sa iyong sariling mga kamay. Maya-maya, naramdaman ni Han Sanchen na malapit nang sumabog ang kanyang kanang kamay dahil sa lakas. Gayunpaman, pilit pa rin niyang pinigilan ang mga ito. Siya ay naghihintay ng isang limitasyon, at pagkatapos, sa sandaling iyon, siya ay ganap na binomba. Sa ganitong paraan, ang kabagsikan ay magiging lubhang napakalaki, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kanila at pangangalap ng lakas, maaari silang makakuha ng mas maraming espasyo at oras. Hindi mabilang na dugo pulang enerhiya ang nagsimulang pumasok sa katawan ni Han Sanchen sa pamamagitan ng itim pulang hininga sa likod ng Han Sanchen. Sa oras na ito, ang katawan ni Han Sanchen ay nagsimulang mabalot din ng itim pulang enerhiya, at isang napakalaking pulang dugo na enerhiya ay nagsimula ring pumasok sa katawan ni Han Sanchen. Agad nitong pinunasan ang kanyang mga mata, halos lunurin ang huling bakas ng gintong liwanag sa kanyang mga mata. Alam ni Han Sanchen na malapit nang matapos ang oras at hindi na siya makapaghintay pa. Sa pag-iisip nito, biglang nagtaas ng kamay si Han Sanchen. Fenji, boom! Direktang pinasabog ng nagngangalit na apoy ang lahat ng kapangyarihan sa mga kamay ni Han Sanchen, halos hindi na kailangang maghintay ng anumang oras, at ang nag-aapoy na kapangyarihan ay bumulwak kaagad mula sa mga kamay ni Han Sanchen. Boom! Parang isang malaking dugo itim na apoy na dragon na biglang tumalon sa langit. Ang espesyal na sugo na nakaputi at ang iba ay nasa sabik sa pag-atake, hindi talaga nila inaasahan na biglang maglulunsad ng counter-attack si Han Sanchen sa mga ganitong pagkakataon. Lahat, ingat, magkalat lahat. Biglang umungal ang sagong nakaputing damit, bagamat mas nakaharap niya ang itim na anino ng halimaw, palagi niyang binibigyang pansin ang lahat ng galaw sa paligid niya. Sa galit niyang pagsigaw ay agad namang nag-react ang lahat at saka sinubukang makatakas ng mabilis. Ngunit nakakalungkot na ang bilis ng pag-atake ni Han Sanchen ay masyadong mabilis, at dahil nakaipon siya ng lakas sa mahabang panahon, ang epekto at mapanirang kapangyarihan ng kapangyarihang ito ay napakalakas, bagaman ang grupong ito ng mga tao ay may numero 1 espesyal na sugo sa puti, ang oras ay nagpapaalala sa kanila, ngunit pagkatapos ng lahat, sila ay hindi handa sa pisikal. Sa makatuwid, halos hindi bababa sa 70% ng mga tao ang tinamaan ng pag-atake ni Han Sanchen, bagamat maraming tao ang naglagay din ng mga pandepensang kalasag upang lumaban, direkta pa rin silang napaalis ng 12-dosenang metro ang layo ng kapangyarihan ni Han Sanchen. Ngayon na, alam ni Han Sanchen na ang alon ng mga pag-atake na ito ay maaaring hindi pumatay ng maraming tao, ngunit tiyak na magagawa nitong paalisan ang lahat ng taong nakapaligid sa kanya sa malayo. Ang mga distansyang ito at ang oras ng reaksyon na kailangan nila pagkatapos ng epekto ay ang pinakamahusay na oras para sa kanya at ng halimaw upang makumplito ang rurok na pakikipagtulungan sa isa't isa. Sa sandaling matapos magsalita si Han Sanchen, direktang inipon niya ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang katawan ng walang anumang pag-aalinlangan, pagkatapos ay iniwasan ang lahat ng nakakagambalang mga kaisipan sa kanyang puso. At pagkatapos ay ginamit ang kanyang kapangyarihan upang simulan ang pagbuo ng isang malaking proteksyon na kalasag sa kanyang gulugad. Nais ni Han Sanchen na gamitin ito upang pigilan ang gininto ang katawan na. Sugpuin ang lahat ng masasamang puwersa na kasalukuyang nasa kanyang katawan. Kasabay nito, kailangan ding isara ni Han Sanchen ang kanyang kamalayan upang mabilis na lumabas ang kamalayan ng halimaw at sakupin ang kanyang isip.
Maraming beses nang pinaandar ni Han Sanchen at Demonyong Dragon ang prosesong ito, ngunit ang kakaiba ay ang dugo ng Demonyong Dragon ay maaaring palaging sugpuin ang isa't isa gamit ang sarili niyang dugo, at kadalasan, ang proseso ng conversion sa pagitan ng dalawang partido ay medyo ligtas din. Ngunit ngayon, ito ay lubhang mapanganib, at ang mga kasosyo na kinakaharap namin ay nagbago mula sa mga dragon tungo sa mas nakakatakot na mga halimaw. Wala siyang pinipigilan, ngunit ang gintong katawan ang kumokontrol sa kanyang kapangyarihan. Sa madaling salita, kapag ibinigay ni Han Sanchen ang ginintoang katawan, ang tanging depensa niya, siya mismo ay nahaharap din sa malalaking panganib. Ito ay hindi lamang ang panganib ng halimaw na direktang sumasakop sa kanyang katawan, dahil ang halimaw ay karaniwang nangako na hindi gagamit ng gayong maruruming pandaraya. Ang nakakatakot ay hindi ito iniisip ng halimaw, ngunit ang napakalaking enerhiya sa kanyang katawan ay biglang nailabas, at ang kanyang hindi handa na katawan ay dudurog sa isang iglap. Gagana ba ito? Hindi alam ni Han Sanchen ang sagot sa hulang ito. Siyempre, imposibleng malaman ng halimaw ang sagot. Pagkatapos ng pagsusulit, walang ibang paraan. Dalhin mo. Habang umuungal si Han Sanchen, tuluyang nawala ang kanyang kamalayan. Sa sumunod na segundo, isang napakalakas na puwersa ang lumabas sa katawan ni Han Sanchen. Boom! Upang pigilan ang baha sa pagtawid sa ilog at ang mga alon mula sa langit, ang malaking itim na enerhiya ay direktang sumugod mula sa ibaba patungo sa dantian ni Han Sanchen. Pagkatapos noon, bigla itong nagtipon sa dantian at sumugod sa lahat ng meridian. Sa sandaling iyon, kung may espiritual na kamalayan si Han Sanchen, malamang na matatakot siya hanggang sa mamatay. Malinaw niyang nararamdaman na isang malaking puwersa ang malapit nang sumabog sa kanyang mga meridian. Tulad ng kung pipilitin mong tahakin ang baha sa isang maliit na landas, natural na diretso at walang awa na lulubog sa iyo ang baha, huhugasan ka, at mag-iiwan ng kapirasong balahibo ng manok sa lupa. Pero hindi ko alam kung dahil alam ng sariling aura ng halimaw na ang mga meridian na ito ang kasalukuyang host nito, o dahil talagang mahirap ang buhay ni Han Sanchen. Sa ganitong mapanganib na sitwasyon, hindi sinira ng malaking kapangyarihan ang mga meridian na ito, ngunit sa halip ay sinusundan ang mga meridian na ito ay lumalalim. Ang pulang dugo na katawan ni Han Sanchen na may ilang gininto ang liwanag ay ganap ding nagbago ng kulay sa isang iglap dahil sa itim na enerhiya na pumupuno sa mga meridian ng kanyang katawan. Ito ay kasing dilim ng gabi, at mula sa malayo, ito ay tila isang halimaw. Ngunit ang katawan nito ay halos hindi pa rin napanatili ang kanyang hugis tao. Gayunpaman, kahit ito ay pangit, kahit na ito ay mukhang nakakatakot, ito ay hindi isang bagay na makikita ng ordinaryong tao kung gusto nila. Ni-freeze lang niya saglit ang eksena, maliban kung siya ay isang taong kapareho ng antas ng ninuno, halos imposible para sa iba na makita ng malinaw ang gayong nagyelo na eksena. Boom! Ang itim na enerhiya ay direktang sumabog at kumalat mula sa paligid ng katawan ni Han Sanchen. Boom! Sa susunod na segundo, ang itim na enerhiya ay hindi lamang direktang sumabog sa Han Sanchen, ngunit sumabog din ng mas malayo sa napakabilis na bilis. Bigla na lang, hindi pa nagre-react ang mga natatuboy pa lang ni Han Sanchen, pero agad silang naakit ng napakalaking pagsabog na. Tumingin sila sa Han Sanchen na parang nakatingin sa gitna ng universo, at ang itim na gas ay ang malaking itim na gas na ginawa ng biglaang pagsabog ng universo. Halos sakop nito ang napakalaking ibabaw ng dagat, at dirdiretsong sumugod palapit dito. Then, ano yun? Oh my God, nakakatakot ang kapangyarihang ito. Malayo pa sa akin, pero hindi maiwasan ng katawan ko ang manginig sa mga sandaling ito, isa itong puwersa na sapat na para matakot ako sa puso ko. Sobrang nakakatakot, ito ba? Ang tunay na kapangyarihan ni Han Sanchen. No, it's impossible. It's impossible for a person to have such terrifying power, let alone Han Sanchen. Even if the true God comes, he can't be so terrifying. It's not as simply as the arrival of the true gods. Kahit na ang tatlong tunay na Diyos ng Bafang World ay sabay-sabay na ilabas ang lahat ng kanilang kapangyarihan, hinding-hindi sila magkakaroon ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Isang grupo ng mga tao ang nagulat, ngunit tama nga ang kanilang sinabi. Ang kapangyarihan ng tunay na Diyos ay talagang napakalakas na lampas ito sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao, ngunit may hangganan.
Ngunit walang limitasyon ang kapangyarihan ng pagsabog ni Han Sanchen sa kanyang harapan, siya at ang mga kapangyarihang iyon ay ganap na naiiba sa kalikasan. At mas nakakatakot pa ang mga sobra. Sumimangot din si Heifeng, "Damn, is that guy self-destructing?" Ang Han Sanchen ay napakalakas, sapat na malakas upang pigilan ang napakaraming tao ng mag-isa, kaya natural na kinikilala ng itim na hangin ang lakas ni Han Sanchen. Pero ang problema, kahit aminin mo alam mo din kung ano ang tunay na lakas ni Han Sanchen, sa makatuwid, mali ang biglang pagtaas ng lakas ni Han Sanchen ng ilang beses, kahit 12-dosenang beses, at milyon-milyon. Maliban na lang kung pipiliin ng isang tao na sirain ang sarili nilang kaluluwa para makamit ang epektong ito. Gaya ng alam nating lahat, dahil nakakamit ang ganitong uri ng pagsabog sa pamamagitan ng pag-aalay ng lahat ng mayroon ka, ang taong pinalaya ay hindi na lamang mabubuhay, kundi pati ang kanyang kaluluwa ay mawawasak ng tuluyan, at hindi na siya muling makakatawang muli, sa isang salita, tuluyan na siyang mawawala sa mundong ito, kapalit ng mundo. Ang presyo ay napakataas, at ang kapangyarihan ay natural na napakalakas, dahil ang puot ay labis na mabigat, ito ay nagpaparamdam sa mga tao na mas nakakatakot. Parang after connecting this, medyo maaring katulad sa kasalukuyang sitwasyon ng Han Sanchen, pero ang problema ay lumitaw din. Hindi pa patay si Han Sanchen, para sa kanya, bagamat nagsisimula na siyang mawalan ng kapangyarihan ngayon, hindi pa siya nakakarating sa isang desperado na sitwasyon. Kaya, sa teorya, hindi niya kailangang gawin ito. Ito ay talagang medyo nakakalito. Tsaka yung target niya dapat yung ninuno, pagkatapos ng lahat, ang ninuno ay ang ganap na pinakamataas na ranggo na tao dito, kahit tanga siya alam niyang kahit mamatay siya dapat suportahan niya ang ganitong klaseng tao. Ngunit sa kanyang harapan, malayo sa kanya ang nuno, kahit na gusto niyang sirain ang sarili, dapat ay lumipad siya patungo sa ninuno habang siya ay nagtataboy lamang sa mga ito, at pagkatapos ay nagwasak sa sarili malapit sa kanya. Sa makatuwid, kahit ang mga Leiko ay nakikita na ang kasalukuyang estilo ng paglalaro ay biro lamang. Every move this guy makes is highly stable, there's absolutely no way he's playing tricks on us, and he's still using the method of self-destructing his nascent soul. Kahit na ang itim na hangin ay maaaring malaman ito, kaya natural na hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa mas matalinong puting sugo. Napakunot ang noo ng sagong nakaputing damit, at sa sandaling pag-isipan ito, bigla siyang naunawaan. Hindi, umatras ka dali. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Han Sanchen, ngunit alam na alam niya ang isang bagay, iyon ay, anuman ang sitwasyon, halos nasa lugar ang pag-atake ni Han Sanchen. Kailangan nilang lumikas kaagad dito, kung hindi, walang sino man sa kanilang grupo ang makakaalis ng buhay pagkatapos nitong alon ng mga pag-atake. Habang umaatungal ang sagong nakaputing damit, agad namang nag-react ang iba at mabilis na tumakas palabas ng walang pakialam sa kung ano-ano pa. Kung sakali, hindi nakalimutan ng grupong ito ng mga tao na maglagay ng mga energy shield sa kanilang sarili nang makatakas sila. Boom! Halos sa sandaling sila ay malapit ng makatakas, ang itim na enerhiya ay gamulong din. Ang kanilang bilis ay napakabilis na kitang-kita ng mata ng tao na sila ay lumalawak ng baliw sa lahat ng direksyon. Boom! Ang mga malapit ay direktang nasasangkot sa itim na hangin sa lugar, at hindi na sila muling nakita. Ang puting sugo at ang itim na hangin ay napakabilis, ngunit gayon paman, ang itim na hangin ay patuloy na yumiikli at yumiikli, ang layo ng pagitan nila. Parami ng paraming tao ang sinisipsip sa itim na enerhiya, at habang ang itim na enerhiya ay patuloy na lumalaki, ang nakakatakot na kapangyarihan nito sa wakas ay nagsimulang lumitaw ng isa-isa. Ang buong underground space sa loob ng Blood Sea ay nagsimulang manginig ng bahagya, at ang buong ibabaw ng Blood Sea ay nagpatuloy din sa panginginig dahil sa kapangyarihan sa loob nito. Tulad ng inaasahan, ang dagat ng dugo ay tila kumukulo sa oras na ito, at ito ay patuloy na gumagalaw ng baliw. Itong langgam. Sa iba't ibang itim na hangin sa di-kalayuan, muling umalangaw-ngaw ang boses ng ninuno, sa pagkabigla, ngunit sa matinding galit at ayaw. Siyempre alam niya na ang kapangyarihan sa sandaling ito ay hindi nagmula sa Han Sanchen, kundi sa halimaw na iyon. Iisa lang ang posibilidad na mangyari ang sitwasyong ito, iyon ay, ibinigay ni Han Sanchen ang kanyang katawan sa halimaw, at tinanggap ng halimaw ang kahilingang ito at piniling palayain ang sarili at kontrolin si Han Sanchen.
Sa madaling salita, itong dalawang lalaki ay nagtutulungan ngayon. Wala kang kahihiyan, minamaliit kita, hinahamak kita, hinahamak kita. Kung tutusin ay tinuturing kang figure, ngunit mas pinili mong makipagtulungan sa mga kulisap ng tao. You simply have no lower limit, let me tell you, starting from today, you will never be the person in my heart again, you are not qualified to sit on the altar of my demon clan, you are just an waste. Baliw na nagmumura ang ninuno, walang bakas ng imaheng taglay niya ngayon, lalo pa ang pagmamalaki na taglay niya ngayon. Kung nasugatan siya ni Han Sanchen, na nagpagalit sa kanya, ngunit hindi bababa sa pinanatili siya sa loob ng isang nakokontrol na saklaw, kung gayon ngayon, ganap na siyang nawalan ng pasensya. Siya ay labis na galit na kahit na siya ay nawala ang lahat ng dahilan. Dahil alam niya na kapag nagtagumpay ang halimaw, para sa kanya, ang tunay na sakuna ang tatama. Sa lakas ng halimaw, kahit na bumalik siya sa halos 30% ng dati niyang lakas, mahihirapan siyang manalo sa tunggalian na ito sa halimaw. Sa makatuwid, nangangahulugan din ito na ang kanyang pangarap na talunin ang mga halimaw ay maaaring nabasag, nagsimula siyang mag-hysterical, kinakabahan, at magulo sa pagsasalita. Pero para kay Han Sanchen at sa halimaw, ibig sabihin ay tama ang kanilang ginagawa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!